At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking iskandalo ang muling umusbong sa hanay ng Philippine National Police o PNP matapos ilabas ang mga bagong impormasyon ukol sa mga katiwalian sa loob ng kanilang hanay. Ayon sa mga ulat, ilang mataas na opisyal ng PNP ang inuugnay sa mga iligal na gawain kabilang ang katiwalian sa mga operasyon, pati na rin ang pakikipagtulungan sa mga sindikato ng droga. Ang mga akusasyon ay nag-ugat mula sa mga dokumentong nakuha mula sa isang malawakang investigasyon ng National Bureau of Investigation at mga whistleblower mula sa loob ng PNP. Ito ay nagbigay daan sa pagtanggal sa mga opisyal na umano'y sangkot sa mga krimen, kabilang na ang mga dating matataas na ranggo sa PNP na pinaniniwala ang protektor ng mga sindikato. Ipinag-utos na ng Department of the Interior and Local Government na magsagawa ng mga karagdagang investigasyon at paglilinis sa mga natitirang miyembro ng PNP upang masiguradong hindi na muling mangyayari ang ganitong mga issue. Samantala, isang controversial na issue naman ang bumangon kaugnay sa isang matinding pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ Church. Ayon sa isang press conference ng PNP, ipinahayag ng leader ng iglesia na nais niyang magsagawa ng rendition o pagsuko ng mga individual na umano'y may kinalaman sa malalaking krimen sa bansa. Subalit, nagulat ang marami ng pabulaanan ni President Kuting ng Norte Jr. ang naturang pahayag. Sa isang pahayag mula sa Malacanang, sinabi ni PBBM na hindi niya tinatanggap ang plano ni Kibuloy na isagawa ang rendition ng mga suspected criminals. Ayon sa Pangulo, ang proseso at pag-aresto at pagsasampa ng kaso sa mga kriminal ay nasa ilalim ng jurisdiction ng mga otoridad at hindi dapat ipasa sa mga individual o pribadong sektor. Aniya, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang anumang uri ng extrajudicial measures at ang mga operasyon ay dapat na ayon sa mga itinakdang proseso ng batas. Pinayag naman ng ilang legal na eksperto na ang pahayag ni PBBM ay nagsisilbing babala sa mga individual o grupo na maaring magtakda ng kanilang sariling batas. Ayon sa kanila, ang anumang hakbang na labag sa karapatang pantao ay isang uri ng abuso at hindi pinapayagan sa ilalim ng ating saligang batas. May mga nagsasabi rin na maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi nakalipas ang planong rendition ni Kibuloy. Dahil dito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at posibleng tensyon sa pagitan ng mga sektor ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon. Habang patuloy ang mga investigasyon ukol sa mga katiwalian sa PNP, tiniyak ni PBBM na ang kanyang administrasyon ay magsasagawa ng mga hakbang upang mapanagot ang mga sangkot sa mga iligal na gawain. Samantala, inaasahan ng masusing pag-aaral ng mga legal na hakbang upang masiguro na ang mga susunod na hakbang ay naaayon sa batas at hindi magdudulot ng iba pang komplikasyon sa ating bansa. Ang buong bansa ay abangan ang mga susunod na kaganapan hinggil sa mga isyong ito. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Bakit hindi dapat mag-surrender si pastor? No, kung ako siya, bakit ako magsusurrender sa ganyan? Bobombahin, lalo lang naging maliwanag kung bakit dapat hindi mag-surrender si pastor kasi maliwanag. Namimiligro ang buhay niya. In other words, tama kami. Yung extraordinary rendition ay gagawin yan talaga ng Amerika kay pastor. Otherwise, bakit yung NBI nagawa niya ng simple lang yung kanyang mandato? Diba? So ang kausap dito, ang kakuntsaba yan, PNP, si Abalos at si Bongbong Marcos. No, kahit si Bongbong Marcos ay lumulutang sa kung saan, siya pa din ang namumuno. So shock sa kanya ang bagsak nito. So lahat ito, the buck stops with you. The presidency is a very lonely job. I don't even know why anybody wants it. But nanloko kayo, di ba? Nanloko kayo ng isang bansa, kayo ng kapatid mong si Amy Marcos, nilinlang nyo si Vice President para makaakyat ulit kayo sa Malacanang. Sa madaling salita, gustong-gusto mo maging president. O ngayon president ka. Yeah. Hindi lang gobyerno ang napapahiya. It's all actually the whole Philippines. Napapahiya ka sa isang klaseng activity ng mga pulis na magdadala ka ng 4,000 pulis para mang-arrest ng isang tao. No? But in the midst of that, you see many people who are missing, especially children, but walang sinasabi ang pulis regarding this one. But look how they are, how passionate they are to do what they are doing right now. Well, napapahiya talaga ang Pilipinas, pinagagawa nila eh. I'm very sure, no? I share the same sentiment with a lot of Filipinos when I say this, na nakakahiya ang pulis
right at this point in time, mahal na mahal pa naman natin yung mga pulis. Yeah, I know. Kasi, sige, Master Judea. So far ngayon, parang nagpo-formation na naman sila dito. Di ba binigyan tayo, 2 oras daw, no? 2 Yes. oras at pasasabugin nila yung cathedral. So far, may mga nakabarricade yung mga shield nila nandoon, nakapalibot doon sa cathedral. And dito sa side ng Waxies, mayroong mga uniform personnel na naman dito na may hawak na shield na nagpo-formation doon sa yung Waxies, sa likod ng Waxies, nandun mismo yung cathedral. So nag-ipon-ipon sila doon, and even yung nasa loob nitong mining company na to, ayan, naglalabasan na po yung iba at may bit-bit ng mga shield. So I think this is it. Ito po, binibigyan na po sila ng instructions kung ano yung gagawin nila. Pero ang kagandahan naman dito, sa tapat natin, yung gate natin, ay tayo pa rin ang may hawak. Okay? So yun, nandun lang sila sa side ng Waxies, nag-ipon-ipon dahil nandun sa kabilang bakod na yun ay cathedral na po. Pero kaya nga, pero muli, Master Judea, mga kababayan, siyempre, patuloy ang ating pagdalangin na Yes. hindi nila ituloy itong plano nila, itong maitim nilang plano. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila, pasabugin mo. Tapos nakakatawa, di ba sabi ni Torre, no, na hindi niya priority si Quiboloy, sabi niya. Tsaka minority lang ang KOJC, di ba? Parang minamaliit niya, pagkatapos hindi may importante. At talaga, ilang batalyon na pinadala mo dyan. At saka para attorney, just to give us a perspective, the legal perspective, ano bang itsura kapag nagsaserve ng warrant of arrest para sa mga kababayan natin na hindi alam kung ano yan? Simple lang ang service ng in execution ng warrant of arrest. It must be made in a reasonable manner that is respectful of the constitutional rights of the person to be arrested, and it must be done in a manner that halimbawa, huwag mo siyang gawin sa gabi kung wala namang ginagawa masama yung taong subject of the warrant of arrest. So, ang assumption ng ating rules of court is that the police will serve it in a way respectful of the rights of not only of the person to be arrested, but actually yung nakalagay doon is the right to be arrested ng yung tao mismo. Kasi hindi niya iniisip na bakit mo naman i-violate yung rights ng mga taong hindi naman kasama sa loob ng warrant of arrest, no? So it just shows, no, yung pinagagawa ng police natin na ang tao namang i-arrest pala is si Pastor Apollo Quiboloy, but the rights, no, that are being violated are those of yung mga estudyante, yung mga members ng QGC, yung kung sino man yung mga IPs na nakatira dyan, yung mga pinagsisipa yung upuan, yung mga namatay because of the stress. No? Nobody's talking about that. No? Even, I think there's one casualty during this time. No? Yes. One So casualty. parang as if these people do not matter to this police Yes. officer or to the one conducting the service. No? Parang hindi sila nag-exist as if they don't have their own individual rights. No? And I heard Abalos and Torre, parang sinasabi nila yung mga nagpapanik dyan, yung mga naghihisteria, drama lang yan. Imagine that kind of heartlessness, no? Magdadrama ka hanggang sa mamatay ka, parang I know. Saka you don't say that. You do not have the right to say that as a public officer, no? What you do is to calm the situation, and you say na ginagawa lang namin yung huwag kayong it's very irresponsible to say that as a public officer. But you know what, no? From a higher perspective, I hope, no, is what I'm looking at it so that it doesn't crush me because it's too painful, no? Why would I stop my enemies from committing one mistake after the other? Because in the end, this is going to destroy Bongbong Marcos. That's what it is. There is nothing for him to gain with leaders like this, no, who are exactly like him. Immoral, indifferent, abusive, di ba? Anong makukuha mo, anong mapapala mong makabutihan dito? Kaya gusto kong tanungin dito si Amy Marcos, no? Kasi sinabi niya mag-surrender daw peacefully si Quiboloy. O Senator, nakikita mo pa ito? Hindi ba maliwanag sa iyo kung bakit hindi dapat mag-surrender si Pastor Quiboloy dito? Kasi talagang papatayin siya. No, hindi ito, dinescribe lang ngayon ni Attorney Bosantog yung tamang pag-serve ng warrant of arrest. And this is like millions of leagues away from the normal way of doing it. Which means hindi na warrant of arrest ang interest dito. No? Pasasabugin mo ang katedral, di ba?
Remember nung kinuha si Marwan? No? Yeah, Oh. the terrorist. Yes. Yes. Kung saan we sacrificed more than 44 Yes. lives ng SAF natin. It's not at this caliber yung pinaggagawa. That person is a known terrorist. Gumagawa siya Yes. ng bomba, and actually marami tayong Pilipino na yung biktima ng kanyang mga bombs, no? But as compared to what they're doing right inside the KOGC, into that operation of Marwan, parang talagang ano talaga to, there is a willful on the part of the police officer kung sino nagbibigay ng order to violate rights, not to respect any rights, no? Tingnan mo yun. Yung sabi ni ano, yan. That's a perfect example ng sinasabi ni President na dahil marami pang police, that's already a violation. Yes. The presence in the intimidation factor brought about by the numbers of police officers bearing long firearms is already a form of intimidation and harassment. Yan. Ito, like for example, yung mga kasama natin dyan. Ako kasi attorney, kilala natin. Nakadapa na. Yeah. Tapos, ano niyang pa, tapos pinapaligiran pa. ng mga 10 pulis, no? Yeah. Parang, hindi ba yan overkill? You know, I'm wondering, watching all of this, no, itong karasan, Itong babae na to. babae, Itong babae ginagawa na to. nila yan. Oh. Ginagawa nila yan sa babae. Yung babae nagmamakaawa na lang, at least yung babaeng pulis pinoproteksyonan pa dahil hinahatak na siya ng mga lalaking kapulisan eh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Kahit papano, no, thank you. Oh my gosh. Kaiyak. So, You know what? I'm wondering, no? What is the punishment or reward for Torre, Abalos, etc., and all the other guilty stakeholders here, no? I wonder what has been promised them, punishment or reward. That they would do something as abusive and inhumane as this, no, to the Filipino people. Bakit ninyo ito ginagawa sa mga taong wala namang kalaban-laban sa inyo? May mga baril kayo, ang dami ninyo. Di ba? Bakit ninyo ito ginagawa? So, ang tingin ko, is it just the nature of the beast? Porket may dala kayong mga baril na wala na kayong control sa sarili ninyo? ma'am, Alam mo kung Gusto- bakit nagbigay sila ng 2 hours na deadline? Because I think si Atty. Torrio nasa court ngayon. And they're going to file a motion to clarify whether or not they should vacate the property. At I think probably within the day baka lalabas yung order na yan. At mapapahiya sila na wala, staying there for almost 6 days. No? yes. Encasing Look the at place that. for 2 months. At aalis sila. So that's why I think they're trying to force. Ito walang kalaban-laban, no? Look at that. At Look at that. Di ba? Yan. Look at that inhumanity. Ano ba kayo? Ano ba panahon tayo ngayon? Martial law ba ito ni Marcos Sr.? Bakit nyo ginagawa yan sa mga kababayan natin? Gawin nyo yan kay Torre. Gawin nyo yan kay Abalos at kay Bongbong Marcos. Huwag ninyo yan gawin sa walang kalaban-lawan at walang kapangyarihan. Baka walang niya. Yan po, nasasaksihan po natin ang ganyan po ang ginagawa nating kapulisan. Pero ma'am, gusto kong balikan din yung kung gaano ka-significant yung worship center Can I nito. just say something, Yeah, ha? yes, ma'am. Look, his bag is on the floor. What's in that bag? Precious stuff for him. Will he even get it back? Apart from the harassment, at saka that experience of violence being done on him, makukuha pa ba niya yung bag niya, yung mga gamit niya? I mean, what is wrong with these people? Hindi ba kayo tao na din? And can you not put yourself in the same shoes as this man? I think Mike Masker Judea wants to say Yes, something. Master Judea. Yeah. Yes, at yan po ay talagang karumal-dumal. Nakita po natin, hindi lang yung isa, marami po yan dito noong nag-disperse. And even sa loob, maraming mga bata na nasugatan. And yun nga sinasabi ni Bongbong Marcos na wala daw human rights violation. So ito po ay malinaw na pagsisinungaling, and even yung mga administrator natin dito, yung mga executives natin dito ay pumupunta sa mga estasyon ng pulis para magdala ng pagkain, para bisitahin po itong mga nasaktan, itong mga pinaghuhuli nila. Tapos ngayon sasabihin ni Bongbong Marcos walang human rights violation. So imagine nila lang po natin, mga kababayan, na yung presidente ng Pilipinas ay naghahalusinate. Saan na lang po tayo dadalhin ito? Isipin natin, ito, paliitin na lang po natin yung senaryo. May isang bus, yung driver ng bus, bangag na bangag. Sa tingin nyo, saan po dadalhin ng driver na ito yung kanyang mga pasahero? Walang iba, kundi sa bangin. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip tayo ng sa ganun.
ay maisalba po natin ang ating bansang Pilipinas. Ang gusto lang natin, konting kaginawaan, kasiyahan, matahimik na Pilipinas. Pero sa nangyayaring ito, sa tingin nyo, makakamtan po ba natin yun? Kung ganito mismo ang mga pulis natin, yung nagpapatupad ng batas, sila po ang nagiging marahas at hindi sumusunod sa batas. Mga kababayan, gumising po tayo. Lumabas po tayo magsalita. Or hindi natin kailangang lumabas, actually. Meron tayong social media. Meron tayong cellphone. You can share. Pwede nyo i-share itong mga ginagawang karahasan ng ating mga kapulisan para mamulat yung mga tutulog-tulog nating kababayan na ang presidente ngayon ay walang pakialam sa atin, walang pakialam sa bansang Pilipinas, kundi ang layunin nila ay mapatagal lamang ang kanilang sarili sa kanilang panunungkulan. Ito naabutan ko yan nung nandun ako. Naabutan ko siya, pero hindi ko na siya nahawakan si sir kasi dinadala na siya sa stretcher, no? Para yan ba yung nagdadrama? Ang galing naman niya magdrama kasi nakaburol na siya ngayon. No? Ang galing naman niya. So, pero nakikita ko, no? Ano yan alam ko may mga anak siya. Di ba? Alam ko si sir may anak siya. Itong mga ito, may wala ba kayong mga anak? Di ba? What is happening to this country? No? Yeah, But Bongbong Marcos will look at that even if he, on the great assumption, highly impossible that this image will be something that he will see. He's so out of it. Bangag na bangag ang pucha, di ba? So bangag na bangag siya, di nakita ito. But he doesn't even care. Yan yung ibigay nyo kay Fajardo. Yeah. Yan yung ibigay nyo, sabihin nyo, hindi yan human rights violation. Oo. Kasi patay na. Oo. Hindi na siya. At saka di ba, I remember yung sinabi ni Bongbong Marcos, no? Is it a violation of human rights if maraming kapulisan? Sir, yes, it is. Because it is intimidating and threatening to an ordinary citizen. It is intimidating, especially if they bear arms. During PRRD's time, it was very comforting. But under your time, under your watch, seeing policemen, lalo na pag ganyan kadami, is entirely a different story. Because you are incompetent. Yes, siguro ko. Yan po mga kababayan ng nangyari ngayon. He had a heart attack kasi natakot siya. This happened in the first few hours of yung lusob ng PNP, Jean Fajardo. Okay? And nagka-heart attack siya kasi nga nakita niya kahit kami, no, na-shock talaga kami. It was really very scary to see that phalanx of mga police na may mga baril at saka ang dami nila and they were coming from all over. No? And he had a heart attack. What makes it worse, ma'am? Yeah. You know what makes it worse? Yung mga nurses natin dito, and medical group natin dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, they are trying to bring it to the hospital. Pero hinarang po yung ambulance, hinarang ng mga pulis at hindi pinadaan. At yun, nagresulta na po na hindi na po talaga nailigtas ang kanyang buhay at siya ay tuluyan na mayapa na at ngayon, pinaglalamayan. But does Bongbong Marcos care? No, he doesn't. He doesn't care. No, I'm he don't care. so sure about that. No, I keep mentioning PRRD. You know why? You know why? Because I miss him. I miss the Philippines when we had a real president. Because this would not have been possible. He would have cared so much that siguro on his own, single-handedly, pinagsisipa niya yung mga yan. Yung mga pulis na abusado na yan. And the police would not have done it kasi takot sila kay PRRD kasi totoong leader. And I miss the leadership of a true president. Yes, Ma'am Lorraine. Ayan po yung nakikita niyo po. Yan po yung anak niya, ma'am. Yung humahagulgol sa kabilang screen. Yan po ang kanyang daughter. Ayun yung gabi na kung saan lumusob po sila and she was not expecting that's going to happen. Dahil po sa pagbabato ng tear gas, may sakit po sa puso ang kanyang ama. Tapos yung kaguluhan, pag-atake, syempre, ang mga tao po dyan sa kingdom is peaceful, loving, very quiet. Wag na. Please take out the Sige, okay na po. Let's take off yung screen. Sige na po, okay na po.
Tanggalin na natin. Please take it out. Galit. Tanggalin na daw, Dave. Tanggalin na. Yan. Yun po yung nangyayari, Sa mama. puso, sir. Yeah. Yun po yung nangyayari ngayon sa KOJC. Pero ma'am, gusto ko lang din na bigyan dan since yung breaking news po natin yung pagpapasabog nila sa katedral. Yeah. Yung katedral po ito, yung ating worship center, simula't simula pa, wala pa po yan, wala pa po yung kingdom dyan. Ang nag-sacrifice po niyan, dugo at pawis yung mga manggagawa. Si Pastor Apollo po mismo, ang construction worker din po sa katedral na yan. Yan po yung picture na yan. Si Pastor Apollo po mismo, siya po ang nangunguna sa pag-construct na yan. Bawat singko, bawat piso, dugot pawis ng mga manggagawa po. Hindi po ganun kayaman ang mga manggagawa noon. Wala pong pera. Pero si Pastor po, siya po ang nagsumikap. Siya po ang nangunguna, walang tulong. Siya po ang nagko-construction sa katedral na yan. Siya po ang naglilid. At pinaghirapan niya ng mga manggagawa para babuyin lamang ng kapulisan. Ganyan kina-appreciate, ganyan kahalaga sa amin ang katedral. Na hindi naiintindihan ng mga kapulisan. Kaya kung babuyin na lang nila, parang hindi po yan yung ordinaryong kinonstruct po ng kung sino-sino lamang. Ng mga oligarko na kahit ano ipagawa nila. Ang paggawa po nito ay walang tulugan at nandyan yung pag-ibig ng pagkakaisa ng bawat manggagawa ng kingdom. Kaya hindi po, wala pong tutumbas sa kahit anong gusali na binuo. Kung ikaw mismo, dugot pawis mo, ikaw mismo ang nagtrabaho. Kami, nakiisa, si pastor mismo. Kaya kahit Twin Tower pa ang itabi mo sa katedral na yan, di po namin papansinin yun. Dahil ganun po ka-significant, ganun po ka-importante. Yung katedral na balak nyo po pasabugin. Franco, I sent that news to my family and my son said, that's terrorism. What the hell? That's exactly what it is, no? Kaya tama yung sinasabi natin na, ano ba sir, naging NPA na ba kayo? Di ba? I think Master Judea wants to say something. No? Actually, wala naman po, kaya lang. Siyempre, sa akin, kahit ako po ay hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, bilang isang tao, bilang isang Pilipino, tayo po ay talagang nalulungkot. And even kahapon, nasaksiyan namin yung tagumpay. Akala namin dire-diretso na. Naiyak kaming dalawa ni Boss Dada. Nagtatanungan kami, hindi naman tayo member? Pero bakit tayo naiiyak? Siguro yan ay dahil nakikita namin kung anong klase mga tao yung nasa loob na binabalahura nitong mga nasa labas. Sa tuwing nakikita, yan po kahapon na yan, mga bata, kung makikita nyo, maiiyak kayo. Maiiyak kayo dahil talagang yung galak sa puso nila, inilabas nila. Kasi from the start, hindi pa nilulusog itong Kingdom of Jesus Christ. Lahat ng emosyon ng tao dito, nakita na namin. Pagdating namin dito, lahat ng tao masasaya. And after 2 days, nakita namin lahat ng mga tao dito galit na galit. Hindi namin nakita yung ngiti sa labi na wala ng pansamantala. Yan kahapon, nung lumabas yung TRO, nakita naman ulit namin yung saya sa kanilang mga mukha, lalo na yung mga bata na hindi na nakakapaglakad ng tahimik dahil may mga nakahilatang pulis. And now, pasasabugin ang katedral, napakasakit po sa puso. At hindi ko ngayon ma-imagine kung ano ang mararamdaman ng mga taong ito. At kahapon, tinanong ko po yung isang administrator po dito, executive, kung ano po ang naramdaman niya nung sinisira po yung kanilang katedral. Alam mo po ang sagot niya sa akin, malungkot pero wala kaming nararamdaman. Hindi namin nararamdaman yung ginastos namin dyan, yung pagod. Dahil kung ito ay kagustuhan ng Ama
mangyayari. Pero sana naman sa ating mga kapulisan, magkaroon tayo ng hawa-awa. Dahil ito ay hindi po ito ninakaw sa gobyerno. Dugo at pawis ng bawat isang miyembro na nakikita nyo dyan na sumasayaw sa galak dahil sila ay nakalaya na sa panggigipit. Pero ito na naman, nandito na naman tayo at ayaw pa rin bumitaw ng demonyong si Torre sa panggigipit dito sa mga tao na to. Alam mo, Master Judea, Attorney and Franco, mga kababayan, yung maraming hindi nakakakilala, katulad natin, we've had the privilege na kilala natin ang mga taga KOJC, napakabubuting mga tao, napakasimple, napakapuro, puro talaga, napaka-inosente, no? But a lot of people have not had the privilege na ma-meet sila, and yet, dumugo din ang puso nila para sa ating mga kababayan. It doesn't take much, no? It just takes for you to be human, to understand kung anong dinadaanan ng mga kababayan natin sa KOJC. At mukhang itong mga kayang-kaya ng gumawa ng ganyan, mga halimaw na. Ano pala ito? Gaza Strip na ba ito? Ang ginagawa nyo bang talagang terorista na ang PNP? Yan ba ang gusto ninyo? Kasi marami naghirap dyan. Marami naghirap dyan sa institusyon na yan. Marami ang nagbigay ng buhay dyan, nag-alay ng buhay para sa bansa. Marami ang kahit yung mga mentors nila, yung mga nagturo sa kanila. Yan ba ang itinuro sa inyo? Maging terorista ng Pilipino? Yan ba ang itinuro sa inyo? So with this act, no, these acts that are happening there now, because of this weak president, this weak Bongbong Marcos, he is destroying the institutions of our country, our defenders and our protectors, and he is corrupting them. Because I'm pretty sure we've heard reliable sources, malaki ang bayad dito sa mga leader. Pero sa foot soldiers, wala yan. Wala silang bayad. No, so, even the AFP, kinokorrupt ni Martin Romualdez through Bongbong Marcos. We heard reports. Is it true, Mr. Speaker, that you've been offering billions to commanders? Diba? So you are corrupting so very much like what Ferdinand Marcos Sr. did to our AFP and our police force during his time. Sinira niya, winasak niya, he corrupted it so that bagsak ang tiwala ng Pilipino, at pagbagsak ang tiwala ng Pilipino sa kasundaluhan at sa kapulisan, bagsak ang bansa. No, so ito ang ginagawa, nothing less than destroying our country and making of our country a state like Gaza Strip, like what's happening now.